Yes, good morning po sa ating lahat mga kabayan. Nandito tayo sa Kamaisan. Wow, ang ganda po mga kabayan, oh. Ang lalaki. Oh, wow. May nag-iilawan na mga kabayan. Hala, mukhang ano dito. Mukhang mabilaho tayo dito. Kakayanin ba to? So yan mga kabayan, oh, nag-iilawan na, ang lalaki. Kailang hindi ko alam mga kabayan kung ano to siya. Yung pang manok lang, crack corn, ganun. Yung yellow corn siya pero crack corn mga kabayan. Hindi talaga siya yung pangkain or panglaga. Ayan, oh, grabe, oh, ang lalaki. Matigas kasi siya mga kabayan pag ano, pag yung magulang na. O buti hindi nadali ng ulang mga kabayan. Kahit papaano ay tumuwid silang lahat. Nakatayong lahat mga kabayan. Lawak nito. Ayan o. Nakatingin. Si Tatay Romy, meron kaming kasama ngayon. Nakatingin siya sa ano, sa mais na malalaki po mga kabayan. Ang dulas ng daan, dala namin maliit. Oh. Yes, Tatay Romy, nandito tayo sa maisan. Manguha tayo ng mais. Kasi sa'yo, sobrang liliit. Pero lagitan, wagas naman. Dito, malalaki. Dami mais, no? Kita mo mais? Oh. Laki. Yes, sinama namin ngayon mga kabayan kasi meron kaming puntahan. Dahil mamaya ay babalik namin sa bundok. Kaya sinama ko muna. Ikot-ikot dito sa mga pinupuntahan namin. So, nandito na kami ngayon mga kabayan. Nakababa na. At mukhang medyo masaya ang kalangitan ngayon. Kahit pa paano, dumungaw. Ayan, dumungaw lang siya. No? Sinilip lang niya kung may mga tao pa ba dito sa Earth. Yes po mga kabayan, meron tayong i-update ngayon dahil mukhang may problem na naman. Hindi ko alam. Kaya mas mainam na yung mag-usap sa personal. No, pag maraming paliwanagan mga kabayan, ayaw ko yung idaan sa chat. No, kapag meron ng mga problem, gusto ko direct na. Oh, mukhang nandiyan may tao. Matakatali ka na dyan. Ha? Matakatali ka. Good morning. Good morning. Hi. Good morning. Oh, sino yan? Tatay Romy po. Oh, si Tatay Romy. Kamukha ng tatay mo, kaya ito ipalit ko sa tatay mo. Wow, ang ganda nito ah. Anong klaseng saging to? Saba, pero bakit ganito? Ano to? Matabya. Saba Ha? ng kalabaw. Matabya. Matabya? Ah, matabya daw kung tawagin sa kanila. Matabya. Ibig sabihin, mataba siya. Oh, ganon. Oh, opo ka. Oh. Kamukha ko talaga ng tatay ko. Ha? Kamukha ng tatay mo? Kamukha ka daw ng tatay nila. Hindi nila alam na ikaw naman talaga ang tatay nila. Lumayas din. Diba? Nagpapanggap na namatay. Para maklaim ang ano, boreal. Nagpanggap na namatay para maaga maklaim ang boreal niya. Para matikman. Matikman na sa mga ano. Ay. Timarikis, pakilagay mo muna yung ano. Ano? Tawag dito? Tumakbo si ano, sino yon? Nakita niyo ba? Oh, sino yon? Si Kwan. Nandiyan, yung Yung bunso mo. Yung bunso mo. Saan si kuya? Nagtrabaho po, madam. Ah, nagtrabaho. Buti hindi bumaha dito. Bumaha po, madam. Hanggang dito lang bala.
Sa dire-diretso hanggang mo lang. bukong-bukong. Opo. Wow, ang gaganda naman ng pananim nila, oh. Yan, tabungaw. Kabungaw. Tingnan mo, oh. Ang lalaki, Tatay Romy. Opo, kaya nga. Oh, ang ganda, no? Wala kaya silang binhi dyan? Wala. Wala kang ganyan doon sa bahay mo? Maalang buko. Walang boto? Mayroon? Ano? Walang boto? Pwede ba yan? Lalaki, no? Ayan, no? Ayan, no? Ang lalaki, oh. Kuharang kita mamaya, madam. Patula. Hindi, yung ano, Boto. boto sana. Itanim niya. Marami Kuwan naman po. sa bagay, marami namang nabibiling ganyan. Saan ka po yung... May tinda po muna kayo, madam. Oh, yan, yan. Para hindi daw siya disturbo. Yan. Ang ganda ng suot mo ngayon. Halika nga muna. Ang ganda ng binatang-binata ka ngayon sa suot mo, ah. Ang ano, check. Ang ang short check. Oh, ayos, ah. Pabata ka ng pabata ngayon. Mamaya may ipakilala ako sa'yo. Naghahanap ng ano, kasi ayaw tumanda yun eh. Naghahanap ng ano, Tay, merinda mo naman ako po. Oh. Ha? Mahihain kasi yan. Bayaran mo muna. Sa ano lang, Bayaran mo. sa YouTube ni madam lang ikaw napapanood ko. Kasama si Kwan. Si... Nabuhay na ngayon ang tatay nila. Oh, bayaran mo muna bago kain. Pay as you order. Pay first. Ano ba yun? Bayaran mo. Diyan lang, okay na. Pera, bayaran mo. Okay lang. Itong financer ko mga kamay, maraming pera to. Sabi ni Nanay Terry, naglabas ka ng 500 kanina. Patingin nga. Ay, hindi naman. Nandyan naman yung pera mo. Nanay Terry talaga chismosa. Hindi po, hindi po. Tago nyo na lang. Ayaw niya magbabayad. Ganyan yan. Kabilis maglabas ng ano mga kabayan kapag merong halimbawa nag-coffee kami, ay nasa SM Clark kami mga kami, nasa coffee shop kami, naglabas ka agad ng ano yan, ng pera, siya daw magbayad. Kahit hindi sapat ibayad mga kabayan kasi hindi niya alam yung presyo, basta maglabas siya ng pera. Ibig sabihin, mag-share siya or siya magbayad. Ganun siya mga kabayan. Merienda ka daw. Merienda. Kuha ka, anong gusto mo? Mamili ka. Ito. Mamili ka. Or may red horse ka? Meron po, ma'am. Labas mo nga dito. Tika, mamaya na. Mamili ka muna ng mamaya. Mamaya. Tingnan natin kung anong piliin mo. Aba, meron. Mamili ka. Sito, fruit soda, ito, at ito. Oh, kuha ka, mili ka na. Mili ka, may mili ka. Sito, ang kapartner niyan. Yan. Sito Jen. Ne? Ihalo natin? Ha? Halo? Ganon, halo? Pumayag. Or ito na walang halo-halo. Kailang ang isip mo nito, halo-halo. O malamig, oh. Wow, charap. Ini pisil-pisil yan, Ridor. Sa akin to. Saan si Kuya? Nasa Bulacan po, madam. Ah, nasa Bulacan. Oo, nagbiyahe siya ng Kwan, madam. Mga gagamitin daw sa gagawing Kwan. School. Okay, so ayan po mga kabayan, nandito tayo muli. Maraming nagtatanong kumusta na daw si Ate Marie Chris. So, kumusta ka nga ba, Ate Marie Chris? Kumusta kayo?
Okay naman po, madam, sa awa po ng Diyos. Kumusta ang chismis? Natapos na? Opo. Natigil na ba ang chismis? Opo. Natigil na yung palitan ng chismis? Wala naman pong kwan doon sa kabila. Okay naman. Opo. So after Yung- nung nailabas nyo yon kay kuya at saka sa'yo, wala namang react. Wala naman po. Tapos nakita po daw ni kuya ko si nanay doon sa Rizal ata yun. Mm. Nagkasalubong kita sila nagkamustahan daw po sila. Ah, Sabi very naman good. po ng kuya. Oh, very good. Pero ako po, di ko pa po sila nakita. Hindi naman ako naglalabas. Nagpipitas lang po ako ng talong, tas uwi na. Tas Saan? Diyan po sa kakuan. Sa... Taniman? Opo. Ah, Yan okay, lang sa at may- least nakita na pala si kuya at saka si nanay, wala nang issue, stop Wala. na. 'Di ba Opo. sabi ko stop na, okay na 'yon. At least nilabas nila yung sama ng loob nila, yung gusto nila na kayo din, yung pakiusap nyo ay nailabas nyo na rin, sila nailabas nyo na rin. So stop na, okay na. At mas maganda yung balita kasi nagkasalubong si panganay, si kuya, and si nanay mo ay okay na sila. Opo. Nagkamustahan pa. Opo. Oh, very good. So, okay na yon. And, kumusta, dahil ang tanong nila, kumusta ang gamutan mo ngayon? Kumusta yung check-up? Ibig sabihin, kumusta yung check-up? Ilang hospital po ako nang pinuntahan, madam. Second, third, fourth. Isa rin po yung findings ng doktor sa akin. Iisa lang ang findings nila. Opo. O, kumusta yung sa Baguio? Kuwan po, pumunta po kami doon. Sabi po sa akin, gusto nila akong i-admit nung 13. Nung 13, agad-agad, gusto ka agad. Opo, nakita nga doon sa kwanta, binasa po nila yung CD ng CT scan. Oo. Nakita po doon na namamaga talaga nag-close, madam, yung pinaka-tube niya nga eh. Oo. Ngayon, ikakat daw po yun. Tapos sakay dugdug ulit. Mm. Tapos, nakabilang po na po ako sa ward, kaya lang, sa sobrang tagal po sa ward, baka masira na po yung kidney ko. Hindi pa ako natatawagan, sobrang dami po ng pasyente doon. Oo. Pati din sa San Fernando. Ang alam ko, pag ganyan, kung maraming nakapila, kung ano yung pinaka emergency, ibig ko sabihin, kung sino yung pinakamalala, yun ang dapat isingit nila or unahin nila. So, yan ang alam ko sa mga ganyan, tulad ni Charlie noon. No, ka Charlie nga, hindi nga masyadong grabe ka Charlie, pero ang bilis ni Charlie, ang bilis namin nakapasok noon ni Charlie. No, hindi kami inabot ng siyam-siyam ni Charlie noon, okay siya. So, ngayon, agad-agad kanilang i-admit din. Bakit agad-agad kanilang i-admit din? Ang akala ko ay mahaba ang pila. Pagka P-ward po. Lumabas pa rin yung pagiging hindi maganda. Pag Pagka P-ward, po. agad-agad, pwede. Opo. Pero pag ward, Maghihintay ka po sa tawag. kapag may bayad, mabilis alas 4. Pag walang bayad libre, mag-antay ka Sa tawag po. sa tawag. So, ganun na ba ngayon ang Bagyo? Hindi mo na maintindihan mga kabayan, ganun na pala ngayon. So, bakit hindi natin aksyonan? Ang aksyonan natin yung P-ward. Kaya nga, yan takbuhan ng mga mahihirap yan Kasi ang inaasahan ng mga mahihirap, malibre sila sa gamutan, lalo na sa operasyon. O bakit natin isingit o meron tayong oras sa P-ward? Bakit wala tayong oras sa ward? Saan din gagawin ang P-ward na yon? Doon din mismo sa Baguio? Opo. Yung mga bakante sa P-ward, gamitin mo na sa ward para mabawasan yung pila ng haba ng nasa ward na inabot ng siyam-siyam, inabot ng ilang bilang. Imagine, pag P-ward, pasok ka kaagad. Opo. Pero pag ward, mag-antay ka ngayon ng siyam-siyam. Opo. Sa dami-dami namin katulad Tapos kong mayroong pang pasyenteng salita, maraming pag baka mamaya hindi ka abutin, ay masira na yun at malusa na yung kidney mo, parang ganon. Para bang takutin ka, ay kailangan ko mag-P-ward na ako, maghanap ako ng paraan kahit wala, magbenta ako ng bahay. Bahala na mawalan ako ng bahay basta mabenta ko kasi baka mamaya masira ang kidney ko at makahabol ako pang bayad ko sa P-ward. Ganon? Ngayon, pumunta ka sa ibang hospital, anong sabi? Ganun pa rin po, open surgery, plastic surgery po ang gagawin sa akin. Ngayon, tinanong ko naman po, pinila na nila ako
sa ward din. Ngayon, tinanong ko po kung kailan ako matatawagan. Walang katiyakan, madam, sobrang dami yung pasyente, sabi po sa akin. Tanong ko lang po Nakatulad mga kabayan, na-interrupt kita, Ate Marie Chris. Tanong ko lang ha. Tanong ko lang dahil alam ko ang Baguio mga kabayan, the best yan. Dahil danas na ako niyan, mga doktor, mga dalubhasang doktor dyan, mga nurses, mga babait. Mahirap o mayaman ay equal yung service na dyan mga kabayan. Bakit ngayon meron akong narinig na ganito, ganyan? Yes, may pay ward. No? Sige, walang problema kung may pay ward. Pero, ang takbo kasi ng tao dyan, takbuhan ng mga mahihirap, takbuhan ng mga walang pera. Bakit i-priority natin yung mga pay ward? Bakit hindi natin i-priority yung mga ward na walang pambayad? Diba? And bakit pag pay ward ay may bakante agad-agad? Bakit pag ward walang bakante? Ano ba namin, tanggalin muna natin yung pay ward at isakasuhin muna natin itong ward na haba-haba ng pila. Total yung mga pay ward, hayaan natin silang pumunta doon sa ibang hospital kasi may pangbayad naman sila. Yung pila ng pay ward, i-cut, i-X. Total may pambayad sila, kayo mga pay ward, punta, tawid muna kayo doon sa mga ibang hospital. Sa mga private hospital na kaya. Dito, unahin muna namin kasi kawawa ito, walang pambayad, mamamatay na lang. Walang pambayad, unahin ko muna ang haba ng pila. Hindi pa pwedeng ganun? Meron na ba talagang nangyayaring ganun? Kasi magtaka ka eh. Pag pay ward, agad-agad, hindi ka mag-antay ng katagalan, nandyan ka agad. Kailangan magpalabas ka ng 200,000, tama ba ako? Or 250,000. Saan sila kukuha niyan? 200 to 250,000, more or less 250,000. Hindi kaya sinasabi na lang mahaba ang pila sa ward para mapilitan yung mga pasyente na mapipila sa P-ward para magkapera tayo? Hindi kaya ganon? Tanong ko lang po. Hindi kaya ganon? Kahit sabihin natin, okay naman ang pila sa ward, dahil kailangan natin ng pera, kailangan natin kumita, sige, patakbuhin natin ang P-ward kasi magkapera tayo dito sa P-ward. Dito sa ward, wala. Puro tayo abunado. Pera ng gobyerno yan eh. May PhilHealth tayo eh. So, gamitin. Wala. Tumatakbo ang P-ward. Kulilat ang, kumbaga, pabawas ang P-ward. Tumatakbo, umuusad. Ang ward naman, pabackward. Pahaba ng pila. So, magkano ang hiningi daw pag P-ward? Pag ginumo yung P-ward, Ate Marie Chris? Sinabi po sa akin noon kung gusto kong mag-admit noong 13. Kaso po, hindi po ako makadecide. Pero hindi ko na po tinanong yung magkano aabutin. Kaya umuwi na lang po kami ng asawa ko. Ngayon, nagbakasakali po ako sa ibang hospital. Baka may mga ibang findings po na sasabihin ng doktor sa akin. Kaya nagpunta po kami ng San Fernando City, La Union sa tawag doon? ITRMC po. Tapos San Fernando. Opo, ngayon, inano naman po kami ng appointment. Hindi naman po kami nakapunta na noon. Kalakasan din ng Bagyo. Ngayon, nagpunta ulit kami ng Dagupan. Bumalik sa Dagupan, Region 1. Region 1 ulit. Tapos? Ngayon, nakausap ko po yung doktor. Ganon din. Inano po ako doon sa pyeloplastic surgery. Pinilad, anong gusto mo? Ward o P-ward? Sabi niya. Ward na lang po, sabi ko. Pero, nilista po nila sa pangalan ko yung ward. Ngayon, sabi po sa akin, tinanong ko sa kanya kung kailan ako matatawagan. Pinakita po nila sa akin yung listahan, talagang haba-haba po talaga. Ngayon, kasi ang haba-haba, pinakita sa listahan, ang haba-haba kasi wala nang galaw yon, napunta na puro P-ward. Yung mga nakapila doon sa ward na natatakot ng mamatay, gumawa yun ng paraan, kumalas at napunta dito sa P-ward. Opo. Ngayon, ang galaw na sa P-ward, tapos itong ward tambak sa pila kasi walang pambayad, hindi naasikaso. Kung mayroon man pa isa-isa. Ano ba ngayon kung fokusan yan? Lahat ng mga doktor na dalubhasan na sa publikong hospital, hala sige. Ngayon, gawin yon. O ngayon? Ngayon po, tinanong ko kung kailan ako matatawagan. Wala daw po katiyakan kung kailan sila daw po tatawag. Ngayon, tinanong ko po yung doktor saka yung nurse na nag-assist sa akin. Nag-check up na kung magpipiward po magkano po kayang aabutin, sabi ko po.
sinabi po sa akin nasa 200 to 250,000 pag sa labas, pero dito sa loob 200,000 sinabi po sa akin. Imagine mga kabayan, no? Ang public hospital para sa mga mahihirap, halos magkapantay na ng mga private hospital. Opo. Grabe. Di ko na maintindihan mga kabayan kung ano nangyayari sa Pilipinas kung mahal. Kakantahan ko na lang ng lupang hinirang. Diyos ko. O ngayon, Ngayon po, madam, nababahala ako ta sobrang lagi pong sumasakit. Walang araw na hindi kumikirot. Minsan di ako nakakaihi. Kaya nagporsigipi akong kwan. Nung natanong ko yung magkano yung bill na abutin sa pag nag-PWAR, 200,000 daw. 200,000. Opo. Wala Maglabas ka ngayon ng 200,000. Hindi po. Gumawa ko ng paraan, madam, para kahit papano makatulong dun sa kwan, sa Bill, magiging Opo, bill. bill po. Ngayon, lumapit po ako kay butihing mayor natin po dito, Oh, sa tapos? Rosales. Sabi naman po niya sa akin, gagawin daw po niya ang kanyang makakaya, matulungan daw lang po ako. O, tapos, Tapos, madam, halos magdalawang linggo atang nag-antay ako, pero pinapalo up, check up ko din. Kanina, tumawag sila. Pinapapunta na nila ako doon sa Region 1. Kausapin ko daw yung doktor na nirefer po sa akin. Sa tapos? Friday po. Sa Friday, Opo. ano daw ang pag-uusapan? Hindi naman nabanggit. Hindi po, basta dalhin ko lang daw po lahat ng mga records ko doon sa mga papel na pag-check up sa akin. O, ngayon, malalaman natin sa Friday kung ano. Prangkahin mo, Dok, wala akong sapat. Kaya nga po ako nandito, Dok. Tumakbo ako sa mga publikong hospital. Matik, Dok. Understood, Dok, na wala kaming kakayahan. Kasi, Dok, ganito ang sitwasyon ko. Kung kaya ko lang, Dok, at may pera ako, Dok, hindi na ako magtiyaga dito pumila sa hospital na ito. Tumakbo na ako sa pribadong hospital. Kailan po hindi ko po kaya, Dok? Sabihin mo, prangkahin mo, hindi ko po talaga kaya. Kahit anong gawin ko, maglumpasay man ako dyan sa gitna ng kalsada, hindi ko po talaga kaya, Dok. Pwede po ba, Dok? Dahil nakita nyo naman po, Dok, na kayo na mismo nagsabi na kailangan ko na agarang opera. Pwede po ba, Dok, na maoperahan nyo ako sa ward? Kung meron ma akong pera, Dok, ay tama lang din. Manghiram pa ako, no? Sabi mo, manghiram pa ako, gagawa ko ng paraan. Pamasahe namin dito, pagkain namin dito habang ako ay nandito sa ospital. Ganon ang sabihin mo. Ganun nga pong ginawa ko, nangutang ako sa mga ibang kakilala namin para kahit papano may hawak kaming pandagdag doon sa magiging bill. Kasi, madam, gustong-gusto ko na talagang gumaling. Gustong-gusto ko na po kasi madugtungan pa yung buhay ko para makasama ko po yung mga anak ko. Kaya habang wala po kayo, na busy naman po kayo dun sa mga ibang mission nyo po. Kaya gumawa po ako ng paraan para makatulong po sa inyo. O, kasi, alam mo, Ate Marie Chris, gaya ng sinabi ko, na pag-usapan natin, Opo. ang unang na pag-usapan natin is 40,000. 50 po. Hindi. Tanay bigyan nyo sa akin yung 10 noon. No. More or less, wala pang 50,000. O, 45. Yan, 45, Opo. tama? Opo. Pero ang nalikom na, ang hinihingi natin is 45,000 lang. Opo. And then, umabot ng 50,000 hanggat nadagdagan, umabot siya ng more or less, mga 80,000. So, nakuha mo yung 10,000. So, kumusta ang 10,000? Naubos lahat. Hindi po, may natira So, dyan. naka-note lahat yun kung Opo. anong pinagagastos. Opo. So, magkano ang natira doon sa 10,000? 4,723 po ata. 4,000 plus. Opo. So, lahat kinuha mo na kung anong kailangan mong check-up, kailangan mong chucho, lahat. Opo. So, iniwan ko kasi sa kanya ang 10,000 mga kabayan para just in case kung anong mga kailangan nila, anong gagawin, ay meron na kaagad siyang mahugot. So, ang pera namin ngayon na hawak is, 70,000 plus mga kabayan yung ano namin. Sabi ko nga, kahit malang 50,000 ay malikom namin, no? Pero humigit nga po. Kasi nga, ang napag-usapan namin at yung sabi ng doktor noon is 50,000 lang, ay 45,000 ang hinihingi. Ngayon na iba, kung ano-ano na ang mga sinasabi ng doktor mga kabayan,
na imbes 45,000 lang, nakaliko mga kami ng 80,000, nabawasan ng 10,000, kaya 70,481.89 na lang ang pera namin. So sana yung 70,000 mga kami maiiwan, at kung gagastos sana kami noon ng 50,000 lang, sapat na at may sobra na. Yung 20,000, yun na lang sana ang gagamitin pang pamasahe at Bili ng gamot po. pangbili-bili ng gamot sa labas kung wala dito sa loob, at pagkain sana sa nagbantay ka Ate Maricruz or kay Kuya. Yun sana. 'Di ba? Kung kukulangin man, kunting-kunti na lang. Kailang ang hinihingi 200,000 Kaya, at 250,000. Saan tayo ngayon maghahanap ng 250,000? Plus gamot mo pa sa labas, plus pagkain pa, kundi tatakbo ng 300,000 yan. So matutal. Siyempre, habang nandoon to, hindi pa naoperahan. Kasi mag-clearance to, hindi naman agaragad papasok. Mag-clearance ka pa, tama. Then, anuhin pa, marami pang proseso niya mga kaibigan. Abutin pa siguro siya ng 2 araw doon, pinakamataas 3 araw bago siya talaga isa lang sa sa operasyon. O habang nandoon mga kaibigan, gumagastos ka na, may mga kailangan na. May mga resita na, tumatakbo na yung resita habang hindi ka pa naoperahan. So ang 250,000 para lang yon sa operasyon. Hindi pa kasama at computed doon yung gamot na bibilin mo sa labas, plus pagkain mo pa doon at pamapamasahe mo kung saan-saan ka pupunta. So more or less, kailangan makalikom or meron tayong 300,000. So saan tayo maghanap niyan? Alis lang kung meron magdagdag. Diba? Kasi nasabi na natin na, paliwanag na natin na kailangan na natin ng 45,000. Pero sabi ko, masaya nga ako. Sabi ko, oh wow, hinigitan pa yung inasahan natin na makalikom tayo ng 45,000. Naging 50 plus, hanggat naging 60 plus, hanggat naging 70 plus, hanggat naging 80,000. 80,800 plus. Binigay kong yung 10, kaya naging 70 plus. So, ang 70 plus, ang 45,000 para sana doon sa operasyon, ang natirang 25,000 or 20,000 para sa pamasahe at gamot. Nagpaliwanag sa yung doktor, yung 250,000, anong paliwanag niya doon? Paano yung bayaran? yung 200,000 po na abutin dito sa Dagupan, tinanong ko po, kala ko po 45,000 lang ang kaya, sabi ko po. Kasi nga yung shockwave nga po, hindi na daw po kaya ng Shockwave. po. Tapos? Open surgery na daw po. Tapos tinanong ko kung anong klaseng procedure po yun. Pa-yellow plastic surgery daw po. Tayong pinaka bato dun sa kidney ko, tatanggalin po muna. Tapos yung tube niya na pinaka-stent na kumipot, ikakat daw po yun. Tapos saka lalagyan ng hose para magdugtong ulit. Tapos? Pagkatapos po nun, saka lalagyan ulit ng tubo dito. Tugtungan? Opo. Titignan daw po nila kung okay na yung pag-ihi ko. After 2 weeks, balik na naman. Ganun po. Ngayon, bilo mo? Opo. Tama nga lang talaga yung sinabi ko. Buti sana kung pagpunta mo doon, ay after ng operasyon, wala nang gagawin. So, meron pang mga pabalik-balik. Kaya sabi ko sa'yo, 250,000 or 200,000, ang 200,000, magiging 250,000 yon. Ang 250,000, magiging 300,000 yon. Kasi may mga follow-up check-up yan, balik-balik. So, paano yung bayaran daw? Doon po mismo, pagka na-discharge ka, makikita sa billing mo po. Yun dapat. Yun dapat ang kaya nainis ako, nagalit ako nung nakaraan. Kasi hindi talaga ako sang-ayon, Ate Maricruz, na magbitaw tayo ng 50,000 tapos direkta doon sa kami ng doktor. Yan talaga, malaking salungat talaga ako doon sa sinabi mo. Hindi pwedeng ganun. Na magbigay tayo ng 50,000 direkta sa kamay ng doktor. Kailangan magagaling yun sa billing ng hospital. Makikita natin doon lahat ng mga charges. Mababasa natin kung magkano ang charge ng mga doctor's fee, kung ano yung mga gamot na galing sa ospital, lahat makita natin yun, naka-itemize lahat yun. Pero, ito, maganda yung sinabi niya, 200 or 250,000 sa P-ward, pero dadaan Sa billing po. sa billing. Okay yung ganon, no? Sa billing, dadaan. Yun, walang scam na nangyayari. Pero yung nung unang mo, or yung una at saka yung pangalawa, hindi maganda, direkta sa kamay ng doktor daw mga kami ibigay yung yung pera, 'di ba? So mahirap yung ganun. Wala naman tayong pinangalanan mga kami kung sino yung doktor, no? Pero nakakalungkot, masakit man
sa atin pero nakakalungkot ay nangyayari. Nangyayari po mga kabayan. Sa mga sponsor po na may napakabusilak na puso po sa inyo, na nanawagan po ako na sana po matulungan niyo ako sa gamutan ko. Talagang gustong-gusto ko na pong gumaling. Gustong-gusto ko pong madugtungan yung buhay ko para makasama ko po pa yung mga anak ko, pamilya ko po. Kaya nagsusumama po akong na sana matulungan niyo po ako. Diyos na pong bahalang sumukli po sa kabutihan niyo po sa kapwa niyo. Talagang hirap na hirap po akong makahanap na o makalikom ng ganong kalaking halaga. Kaya lumalapit po ako sa inyo at kumakatok na sana matulungan niyo po ako. Tatanawin ko po itong malaking utang na loob po sa inyo. Hindi ko man po kayo mabayaran sa anong paraan. Diyos na po ang bahalang sumukli sa kabaitan niyo po sa kapwa. Nananawagan po akong matulungan. Kasi po talagang hirap na hirap po kami sa buhay. Hindi po talaga namin kaya kahit ano pong paraan ang gawin ko. Hindi ko po mabubuo yung halagang kailangan ko para sa pagpapa-opera. Kumakatok po ako, nagsumamo na sana matulungan niyo po ako sa gamutan ko po. Salamat po. So ayan po mga kabayan, muli kami nanawagan kasi akala namin ay sapat na po yun. Sapat na po talaga yun doon sa unang panawagan namin. Kaya sabi ko, Ate Marie Chris, may pera na tayo. Go muna, punta ka na, tumawag ka na, tawagan mo na, magpa-schedule ka na kasi sapat na yung pera natin. Sobra-sobra na doon sa expectation natin na 50,000. Pero nagkaroon ng problema po mga kabayan, no? At hindi na daw kakayanin ng shockwave at kailangan talaga ng open operation na po mga kabayan. So ngayon, muling nanawagan, no, try namin, may awa ang Panginoong Diyos, buksan muli ang puso ng ating mga mapagmahal and very generous sponsors mga kabayan para dito sa operasyon ng Ate Marie Chris. Sa nais magdagdag, maraming salamat. Sa nais tumulong ulit, maraming salamat. No, doon naman sa gustong magpaabot ng pagmamahal sa operasyon ng Ate Marie Chris, highly appreciated. No? Siyempre, kailangan pa rin natin ng magtiwala pa rin tayo. Think positive pa rin po mga kabayan na makalikom tayo at madagdagan yung 70,000 na natitira na kailangan natin more or less 300,000. So, ayan po mga kabayan, dinala ko rin po si Tate Romy baka sakaling makatulong at merong maiambag. Sa tingin ko, Tate Romy, mukhang kailangan na natin to. Abutin siguro to more or less 100,000 plus itong sing-sing mo kasi Rolex siguro ito mga 200 pwede na, no? Kaya dinala ko talaga to Ate Marie Chris baka sakaling papayag si Tate Romy ibenta itong mga alahas niya ay ma-resolve na kaagad yung problema natin. Ne? Magkano to? 1,000 shetimel? Ito? Magkano to? Melkinin to shetimel? Ha? Makiusap ka sa kanya. Baka sakaling pwede mo utangin. Totoo yan. Saudi gold yan. Ay, naku Lord. Sana naging mayaman na lang tayo para solbad kagad ang problema. Okay, sige. Yun na lang po mga kabayan. Abangan po natin ang next update ni Ate Marie Chris. Dahil yung unang budget natin, ang akala natin ay okay na. So, hindi pala. Mas 4 times patuloy. Nag times 4 pa. Ay, apo. Okay, sige. Bye po muna mga kabayan. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.